Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gadik. Taong 1988, Sebaste Antique. Itong mga panahong ito, merong nakilalang isang ermitanyo itong si Gadik. Sa pagkakatanda niya, nasa edad 28 taong gulang siya noong mga panahong yon at nasa kasagsagan din siya ng paghahanap ng kanyang sariling mutya. Nakilala niya ang ermitanyo sa itaas ng talon habang sinusuyod niya ito sa araw ng Biyernes Santo. Hindi naman siya natakot o nabahala sa matanda, gawa ng ramdam niya sa katawan nito ang presensya ng kanan. Matapos nilang magkakilala at magkausap, palagi na siyang bumibisita sa lugar na yon. Ayon kasi sa matanda, wala siyang ibang kausap roon at kakwentuhan, gawa ng si Gadik pa lamang ang kauna-unahang taong nakarating roon. May katandaan na ang ermitanyong yon, pero animoy hindi nito iniinda ang pagbibisyo. Palagi yung nananabako at hindi yun pumapayag na basta-basta na lamang bumisita sa kanya si Gadik na walang pasalubong. Palaging bukang bibig ng ermitanyo sa tuwing aalis siya roon na magdala ng alak at iba pang inumin sa tuwing bibisita siya. Dahil sa may kaya naman ng pamilya ni Gadik, kung kaya't lahat ng bisyo ng matanda ay kanyang pinupunan. Kapag lasing kasi ito, doon pa lamang niya nalalaman ang mga tinatago nitong sikreto. Sa loob ng ilang buwan niyang pagbibisita sa lugar ng matanda, pansin niyang ni minsan hindi ito naglahad ng kwento ukol sa kanyang kabataan. Ang palagi nitong ikinukwento sa kanya ay kung papaano siya nakarating roon at kung ano-ano ang mga karunungang tinatangan nito. Isang araw, habang binabagtas ni Gadik ang daan patungo sa talon, napag-isip-isip niyang lasingin ang matanda para matanong yon sa nakaraan nitong buhay. Naniniwala kasi itong si Gadik na lahat ng mahihiwagang taong naninirahan sa mundo ay merong nakaraan ng pagiging isang ordinaryo. Sa pagdating niya sa bahay ng matanda, bumungad ito sa kanyang abala sa paglulukot ng tabako habang nagkakape. Nang maramdaman naman ito ang kanyang presensya, dali-dali naman itong hinawi ang kanyang medalyon na siyang nagsisilbing harang at sabulag ng kanyang tahanan. Maniwala kayo o hindi, na kahit ilang beses nang nakarating si Gadik sa tahanan ng ermitanyo, hindi pa rin siya basta-bastang nakakapasok rito hanggat hindi yun pinapahintulutan ng matanda. Ilang beses niya na ding sinubukang basagin ang sabulag na nakapaikot sa bahay nito, subalit imposible yon sa kanya na magawa. Sa pagsilay niya sa kinaroroonan ng matanda, agad naman niyang ipinakita ang daladala niyang alak. Nang magkatitigan naman silang dalawa, abot langit naman ang ngiti ng matandang yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Buti naman iho at napadalaw ka. Akala ko matatagalan ka. Medyo nanghihina na ang katawan ko. Naghahanap yata ng mga pasalubong mo." Nang marinig ito ni Gadik, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nga nag-alangang buksan ng ermitanyo ang mga alak na dala niya para naman kahit papaano maging maayos ang talakayan nila. Bagaman hindi pa sila noon nakakain ng pananghalian, hindi na nila ito ininda dahil sa ilang araw na din silang hindi nakapag-inuman. Habang abala sa pagtatagay noon ng matanda, minabuti naman itong dinggin ang kwento ni Gadik ukol sa mga karanasan nito sa kanilang baryo. Palagi kasi yung ginagawa ng matanda nang sa gayoy masigurong malinis siyang nakakatungtong sa lugar nito. Nang mapagtanto ng ermitanyo na wala namang nakakausap ng mga hindi kilalang tao itong si Gadik, minabuti na nitong manahimik. Makalipas lamang ang ilang minuto,
Nagbigay yon sa kanya ng abiso ukol sa mga nararamdaman nitong kakaiba sa kanilang baryo. Ayon sa matanda, ilang araw pa lamang ang nakakaraan, may naramdaman siyang presensya na bumalot sa lugar nila Gadik. Bagaman malayo siya roon, hindi magagawang maikubli ng nilalang na yon ang presensya nito sa ermitanyo. Dagdag pa nito na, kung hindi siya nagkakamali, mambabarang na merong dugo ng aswang ang nilalang na pumasok sa kanilang lugar. Matapos naman yung marinig ni Gadik, doon niya napagtanto na nagawa na rin niyang makita ang dayo. Nasisiguro niyang malapit ang tahanan nitong tinuluyan sa kanilang pamamahay, gawa ng ilang beses na din niya yung nasipat na palakad-lakad sa daan, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nang marinig naman ng ermitanyo ang tungkol sa kanyang sinabi, agad din naman itong ibinaba ang baso nitong hawak, sabay tanong sa kanya ng, "Nagkasalubong na ba kayo, iho?" Matapos nitong makapagsalita, tanging pagtangulang naman ang nagawa ni Gadik habang umiinom ng alak. Nang mapagtanto ng ermitanyo na totoo nga ang kanyang hinala, walang sabi-sabi, agad naman niyang inutusan si Gadik na hubarin ang damit nito at kasabay nito ang pagbungad sa kanila ng isang maliit na ugat na halos umumbok na sa likod niya. Kulay itim din ang dumadaloy na dugo sa ugat na yon, indikasyon na hindi yon normal sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng pagsipat doon ng matanda, ipinaliwanag nito sa kanya kung ano ang maidudulot na pinsala ng ugat na yon sa katawan niya. Ayon dito, kadalasan yung nakukuha ng mga taong nakapaligid sa isang nilalang na nagtatangan ng malakas na presensya. Kung nagkataong mahina-hina ang bakod at puder ni Gadik sa katawan, nasisiguro ng matanda na hindi lang yon ang aabutin niya. Dagdag pa nito na maaaring sa kanyang proteksyon, nagawa niyang makuha ang atensyon ng nilalang na yon. Matapos yung mailahad ng ermitanyo, nagpa siya yung sumama patungo sa bahay ni Gadik. Ayaw kasi nitong magsawalang bahala sa mga nangyayari, lalo pat nagawa ng mabauna ng aral ang kanyang kaibigan. Lumipas pa ang ilang oras nilang pag-iinuman, halos malupasaysay na si Gadik sa sahig ng matanda dahil sa sobrang kalasingan. Hindi na rin siya noon gaanong nakakamulat, gawa ng pakiramdam niya, umiikot na ang paligid. Maya-maya pa, hindi na niya namalayan ang kanyang sarili na nakatulog na pala. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa papag ng bahay ng matanda. Pagsilay niya sa paligid, napansin niyang napakadilim na. Medyo nilalamig na din siya dahil sa lakas ng pagbagsak ng tubig sa talon. Maya-maya pa, nang akmang tatayo na siya, agad naman niyang nasipat ang ermitanyo na nakangiting nakatitig sa kanya habang inaabutan siya ng isang basong kape. "Oh, inumin mo na muna to. Mamaya bababa tayo ng bayan. Pumunta tayo sa inyo para naman makaharap ko ang babaeng nagbigay ng sakit sa iyo." Wika ng matanda matapos iabot kay Gadik ang kape. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Nang maramdaman niyang medyo nakakabawi na ang kanyang katawan, minabuti na niyang tumayo para masubukang makapaglakad ng diretsyo. Sa kanyang estado kasi noon, aminado siyang mataas pa ang impluwensya ng alak sa kanyang katawan. Bago sumapit ang 10:00 ng gabi, nagpasya na silang dalawa na bumaba. Sa pag-alis nila sa bahay ng matanda, nasipat niya yung kumuha ng tungkod at isang gaserang animoy naglalaman ng mga insektong nagliliwanag. Habang pinagmamasdan niya ang gaserang yon, unti-unti niyang napagtanto na hindi gumagamit ng apoy ang matanda para makapagbigay ng liwanag sa kanyang tahanan tuwing sumasapit ang dilim. Nang makarating na sila sa gilid ng talon,
bumungad kay Gadik ang mga nilalang na naliligo doon. Karamihan sa mga ito ay nababalot ng lumot sa katawan, indikasyon na matagal na yung nakababad sa tubig. May mga nasisipat din siyang baging sa lugar na unti-unting gumagapang patungo sa pinakamababang parte ng lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, inilahad ng ermitanyo sa kanya na ang lahat ng kanyang nasisilayan ay purong mga engkanto. Kaya lang naman yung nagpakita sa kanya ay dahil sa kasama niya ang matanda. Nang makarating na sila sa baryo, bumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Pagsipat naman ni Gadik na malapit na sila sa kanilang tahanan, hindi na siya nagdalawang isip na lumapit para gisingin ang kanyang pamilya. Sa pagbukas ng pinto ng bahay, hindi pa man nakakapasok sa loob itong si Gadik, naramdaman niya ang paghawak ng matanda sa kanya na para bang meron yung kakaibang nakita. Pagsilay niya sa unang bahagi ng kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang matandang babaeng nakatayo, nanlilisik ang mga mata at para bang hindi yun natutuwa sa pagdating nila. Sinubukan niya pa yung tawagin pero nakapagtatakang hindi ito sumasagot sa mga sinasabi niya. Pagsipat naman ni Gadik sa kinaroroonan ng ermitanyo, napansin niya yung nakatitig din sa matandang yon habang nananatiling tahimik. Bago pa man magawang makapagsalita ni Gadik, inabisuhan siya ng matanda na mauna nang pumasok. Matapos yan, dali-dali naman yung lumapit sa nilalang habang panay ang ginagawa nitong pagkumpas ng kanyang tungkod sa ere. Sa pagharap ng dalawa, laking gulat na lamang ni Gadik nang masipat niya ang ermitanyo na walang pagdadalawang isip na hinataw ang matanda. Hindi naman tinamaan ng nilalang na yon sa kadahilan ng mabilisan niyong nakailag. Nang akmang tatakbo na ito papalayo, agad namang umihip ang ermitanyo ng mga usal sa kanyang kamay na siya namang dali-dali nitong ibinato sa nilalang. Sa pagbagsak ng nilalang sa lupa, hindi na nag-atubili pang lumapit ang matanda para yon ay kalad ka rin patungo sa tahanan nila Gadik. Nang maipasok na nila yon sa loob, inabisuhan siya ng ermitanyo na talian ito para hindi na makatakas. Matapos naman niyang maisakatuparan ng utos ng matanda, pansamantala muna nilang binalutan ng kulay pulang tela ang nilalang upang hindi na yon kumawala at magpumiglas. Kinaumagahan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, nagpasya na silang dalhin ang nilalang na yon sa tahanan ng ermitanyo. Mas mainam kasing doon nila yun pahirapan at kausapin upang hindi na sila makaistorbo ng ibang tao. Sa pagbuhat ni Gadik sa sakong pinaglagyan nila sa matanda, halos makagat naman niya ang kanyang labi dahil sa sobrang bigat nito. Alam niyang hindi niya yun kakayaning pasaning mag-isa kung kaya't ang ginawa niya, nagpatulong siya sa isang kaibigan niya. Kampante naman siyang isama ito, gawa ng napagtataguan niya yon ng sikreto. Naniniwala din siyang may kakayahan ng ermitanyong manipulahin ang isipan ng isang tao, kung kaya't hindi magiging mahirap sa kanila na alisan niyo ng memorya na merong kaugnayan sa lugar ng matanda. Dahil sa wala namang gagawin ng kanyang kakilala, nagpasya itong tumulong. Siyempre, kahit magkaibigan sila, hindi ito basta-bastang sumang-ayon ng walang hinihintay na kapalit. Bukod kasi sa naghihirap din yun sa buhay, pahirapan din ang pagdiskarte nito. Meron lamang mailagay na pagkain sa kanilang hapagkainan. Sa pag-uumpisa ng kanilang paglalakad patungong talon, kung ano-ano naman ang sinasabi ng kaibigan niyang yon. Halos hindi rin kasi ito makapaniwala sa kanyang kwento, lalo pat may kaugnayan yon sa mga lihim na karunungan. Upang mapatahimik niya ang kanyang kaibigan, hindi siya nagdalawang isip na bigyan niyo ng paunang bayad. Inabisuhan niya din ito na patuloy niya yung bibigyan sa loob ng 1 buwan, basta't siguraduhin lamang nito na wala siyang pagsasabihan ukol sa kanyang masisilayan sa lugar ng matanda.
Nang marinig naman yon ng ermitanyo, seryoso naman yung napatingin sa kanya habang nagwiwika ng, Bakit pa kasi nandamay ka pa? Sinasabi ko sa iyo, iho, labas ako sa kung anong mangyayari sa kanya. Alalahanin mo, hindi natin hawak ang pag-iisip ng nilalang na to. Malay natin, meron pa pala siyang tinatagong alas sa kanyang saya. "Huwag ho kayong mag-alala. Kaya nito ang sarili niya. Tsaka isa pa, pagpapasan lang naman ang gagawin niya, di ba?" Sagot naman ni Gadik sa matanda. Makalipas lamang ang ilang oras na paglalakad, nadapo na nga sila sa itaas ng talon. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Gadik sa kaibigan niyang yon, gawa ng kung hindi ito sumama, maaaring nagkandamatay-matay na siya sa pagpapasa ng sako. Dahil sa pagod na pagod noon ang kanilang grupo, kung kaya't ibinagsak muna nila ang sako sa gilid ng bahay ng matanda para makapagpahinga. Habang umiikot ang kanilang paningin sa paligid, tuwang-tuwa naman ang kaibigan niya sa kadahilan ng hindi nito inaasahan ang ganda ng tanawin sa bahay ng ermitanyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang naantala ng abisuhan sila ng matanda na kumain na muna. Alam kasi nitong nagugutom na ang dalawa, lalo pat kape lamang ang ininom nila noong umalis sila sa tahanan ni Gadik. Kinahapunan, nang makapagpahinga at makainom na sila ng alak, dahan-dahan na nilang kinalaga ng taling nagsisilbing selyo ng sako. Pagsilay ni Gadik sa matandang babaeng naroon sa loob, bigla naman siyang napakalas mula sa pagkakahawak sa paa nito nang masipat niya ang mata ng nilalang na yon na kulay pula. Panay din ang pag-aangil nitong ginagawa na para bang napakalalim ng galit nito sa kanila. Maya-maya pa, nang tuluyan na nilang may alis ang sako sa katawan nito, nag-aangil namang nagtanong sa kanila ang nilalang na yon kung ano ang kasalanan nito sa kanila. Nang marinig naman ng ermitanyo ang tanong nito, agad naman itong inilahad sa matandang babae ang tungkol sa pinasibol nitong ugat sa likod ni Gadik. Dahil sa sinabi nito, wala na ngang nagawa ang nilalang na yon, kundi ang tumawa ng napakalakas habang nakatitig sa kanila. Pagramdam naman ng matanda na naiinsulto na sila, hindi na ito nag-alangang pangsakta ng nilalang. Ang ginawa nito, nilapatan niyo ng isang dahok sa hintuturo at dahan-dahan yung tinusok sa dibdib ng isang patpat. Matapos yung maramdaman ng nilalang, bigla na lamang yung napasigaw habang buong lakas na nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng ermitanyo. May mga pagkakataon ding nagbabago na yon ng anyo para labanan ang puwersa ng matanda, subalit bigo yung maisakatuparan ng nilalang. Sa pagdating ng puntong wala na yung pagpipilian, kitang-kita nila Gadik ang pag-usli ng mahahaba nitong kuko sa katawan at kasabay nito ang mabilisan nitong pagtarak sa tagiliran ng ermitanyo. Subalit sa paglapat pa lamang ng pinakamatalas na parte ng kuko, bigla naman yung tumalbog na parabang isang napakakapal na goma ang tinamaan nito. Ilang beses din yung sinubukan ng aswang pero hindi niya talaga magawang mabigyan ng pinsala ang katawan ng ermitanyo. Dahil sa sitwasyong yon, inakala ng kaibigan ni Gadik na hawak na ng ermitanyo ang sitwasyon. Upang matigil na ang pangyayaring yon, sinubukan niyang tulungan ito sa pamamagitan ng paghawak sa likurang bahagi ng aswang. Ngunit bago pa man niya yon mailayo sa ermitanyo, bigla naman yung napatigil sa kanyang pagbuhat nang bulungan yon ng nilalang sa kanyang tenga. Sa isang iglap, napapikit na lamang ang kaibigan ni Gadik habang dahan-dahan yung hinahawakan sa mukha ng aswang. Matapos niyang masilayan ang mga bagay na yon, sinubukan niya pang lapitan habang sinisigawan ng kanyang kaibigan, pero puwersahan na siyang pinigilan ng ermitanyo. Ayon sa matanda, maaaring namanipula na ng nilalang ang isipan nito,
kung kaya't malabo na magagawa pa siyang marinig ng wisyo nito. Hindi rin nila yon maaaring lapitan ng basta-basta dahil paniguradong nasa ilalim na yon ng kontrol ng aswang. Nang malaman nito ni Gadik, tanging paghikbi na lamang ang kanyang nagawa habang pinagmamasdan ang matandang aswang na dahan-dahang inuutusan ng kanyang kaibigan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat niya ang kaibigan niyang unti-unti nang nakakamulat. Pagtitig sa kanya nito, ramdam ni Gadik ang pagkawala ng wisyo nito. Maya-maya pa, bigla namang nagsalita sa kanila ang matandang aswang na nagsasabi ng, "Kagabi niyo pa ako pinaglalaruan. Nung dinala niyo ako rito, palagi ako nakakarinig ng mga tawanan. Iniinsulto niyo ang buong pagkatao ko. Humanda kayo. Ipaparanas ko sa inyo ang impyerno." Matapos nitong makapag-wika, agad naman itong binalaan ang ermitanyo na huwag gagawa ng bagay na hindi nito pinag-iisipan. Konting pagkakamali lang, hihiwalay ang ulo ng kaibigan ni Gadik sa katawan nito. Dahil sa babalang inilahad ng matanda, kung kaya't bigo namang gumawa ng paraan ng ermitanyo. Ang tanging nagawa lang nito, manatili sa harapan ng nilalang habang yon ay pinagmamasdan. Habang nag-iisip sila ng paraan kung papaano ililigtas ang kaibigan ni Gadik, lingid sa kaalaman ng aswang na dahan-dahan na pala siyang nilalapitan ng isang engkanto. Pagbigay ng ermitanyo ng senyas dito, hindi na yon nagdalawang isip na hawakan sa paa ang aswang at mabilisan yung hilahin papalayo sa kanilang kaibigan. Subalit bago pa man yun magawa ng engkanto, napilitan ng undaya ng saksak ng aswang ang katawan nito na siyang naging sanihi upang tumagos ang kuko nito sa dibdib ng kaibigan ni Gadik. Dahil sa pangyayari, wala na silang nagawa kundi ang pagmasdan na lamang yon habang unti-unti yung bumabagsak sa lupa. Maniwala kayo o hindi, habang nag-aagaw buhay ang kaibigan niya, nakapagtatakang hindi pa rin nakakabalik ang wisyo nito sa katawan. Kung titingnan, para lang yung isang patay na tao na nagawa pang maundaya ng saksak sa katawan. Pagsilay ni Gadik na tumigil na sa paghinga ang kanyang kaibigan, doon niya nasilayan ng ermitanyo na hawak-hawak na ang walang buhay na katawan ng aswang. Yung tungkod nitong tangan, nasipat ni Gadik na nakatarak na din sa puno ng aswang na maaaring yon ang naging sanhi ng biglaan nitong pagkamatay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inabisuhan siya ng matanda na tapatan niyang ilahad sa pamilya ng kanyang kaibigan ang nangyari. Wala din naman silang magagawa sapagkat kung susubukan nila yung buhayin at kopyahin, taliwas na yun sa batas na pinilit na sinusunod ng ermitanyo. Naniniwala kasi ang kaibigan ni Gadik, gawain ng demonyo ang pagbuhay sa mga namatay na. Ang isang taong nakatawid na sa kabilang buhay, kailan may hindi na mababawi pa. Sa oras na tumigil ang katawan nito sa paghinga, maituturing na yung patay. Dagdag pa ng matanda na, bagaman nais niyang matulungan si Gadik, nasisiguro niyang wala na siyang magagawa. Iho, magtiwala ka sa pamilya ng kaibigan mo. Alam kong malalampasan mo ito. Maaaring mamamatay tao ang paningin sa iyo ng iilan at naniniwala kung hindi ka niyan maaapektuhan. Ang mga taong nakapalibot sa iyo, may iilan sa mga yan na naghihintay lamang ng pagkakamali mo bago ka ilagpak ng ilagpak mula sa lupang kinatatayuan mo. Sinasabi ko sa iyo, ikaw lamang ang lugi kung papatulan mo ang mga ganyang uri ng tao. Wika ng matanda. Nang marinig naman yon ni Gadik, buong tapang niyang dinala sa kanilang baryo ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan. Upang mapatotohanan ng kanyang salaysay, nagdala din siya ng kapiranggot na galamay ng aswang para mapatotohanan ang kanyang mga sasabihin.
dahil sa mabait naman ang pamilya ng kaibigan niya kung kaya't napatawad siya nito. Ang mga tao kasing yon ayaw ng gulo. Lahat ng masasamang nangyayari sa kanila, pinipili nilang ipasa Diyos na lamang. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin siyang nakakabalik sa tahanan ng ermitanyo. Magmula din noong may napaslang na kaibigan niya sa lugar, mas lalo pang humigpit ito sa mga taong dinadala doon ni Gadik. Pero alam niyo ba, na bagaman marami ng tinatangang karunungang lihim itong si Gadik, patuloy niya pa rin pinagsisisihan ang minsang nangyari sa kanyang kaibigan dahil lamang sa manipulasyon ng aswang. Ngunit, laking pasasalamat pa rin ni Gadik dahil sa tinagal-tagal ng panahon, marami siyang natutunan na mga lihim na karunungan na itinuro sa kanya ng ermitanyo sa likod ng talon. Okay, opinyon ko sa kwento. Bakit kaya hindi agad ginawa ng ermitanyo sa likod ng talon na pagharap pa lang nila nung sa matandang aswang, patayin niya na? Bakit inisip niya pang dalhin sa may talon tapos dun parusahan tsaka pawalan ng bisa yung binigay niyang sakit kay Gadik? Una ko naisip, siguro kapag pinatay agad ng ermitanyo yung aswang, hindi gagaling si Gadik. So parang ang nangyari, hindi nga kasi kayang buhatin ni Gadik yung matanda, di ba? Tapos yung kasama naman niyang ermitanyo, siguro wala na ring lakas yun para buhatin yung aswang. Kaya ending, sinakripisyo ni Gadik yung buhay ng kaibigan niya para gumaling yung sakit niya. Yun yung parang nakita kong pinakabuod ng buong kwento natin. Pero sa paningin ko lang yun. Pero kung may komento kayo, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.